Ako si Lia. Maligayang pagdating sa mga kwento ng Resback kung saan iba ang tama ng istorya. Huwag kalimutang mag-subscribe. Simulan na natin. Naka-schedule ang video call ng 2:00 ng hapon, araw ng Miyerkules. Sumali ako mula sa opisina ko sa Bonifacio Global City. Blinok out na ng assistant ko ang buong hapon ko. Sa screen, kitang-kita ko ang conference room ni Papa sa Pampanga, ang lamesang mahogany, ang mga upuang katad, at si Kuya Marco na nakaupo sa tabi niya. Mayabang ang ngiti. Nasa kabilang panig naman si Mama, ang abogado ng pamilya. Si Attorney De Leon ay nag-aayos ng mga papel sa dulo ng lamesa. Alena, panimula ni Papa. Ang boses niya'y may tunong pasensyoso pero puno ng pagkadismaya na buong buhay kong naririnig. Mahirap para sa ating lahat ang pagpanaw ng lola mo. Pero kailangan nating pag-usapan ang mga ari-arian sa praktikal na paraan. Inayos ko ang aking webcam. Opo, Pa. Sumandal si Kuya Marco. Pilit ang ngiti. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin kung gaano kalaki ang sakripisyo ko sa pamamahala ng mga property ni Lola sa nakalipas na 7 taon. Yung mga paupahan sa Angeles, yung vacation house sa Tagaytay, ang pag-aasikaso sa maintenance. Alam namin yan, Marco. Sabat ni Mama. Tinatapik ang kamay niya. Proud na proud kami sa'yo. Tumikhim si Attorney De Leon. Repasuhin natin ang huling habilin. Nag-iwan si Ginang Rodriguez ng 8 paupahang apartment sa Angeles City na nagkakahalaga ng humigit kumulang 250 milyong piso at isang vacation property sa Tagaytay na nagkakahalaga ng 65 milyong piso. Ang kabuuang halaga ng ari-arian ay nasa 315 milyong piso. Nanatiling blanko ang ekspresyon ko. Alam ko na ang mga numerong iyon. Ang hindi nila alam ay 3 buwan. Bago siya pumanaw, tinawagan ako ni Lola Rosa. Apo, sabi niya, mahina pero desidido ang boses. Hindi ka nakikita ng papa mo. Kahit kailan. Pero ako, nakikita kita. Nakikita ko kung paano ka magsumikap. Kung paano mo binuo ang sarili mo mula sa wala. Si Marco, puro salita. Pero binabantayan ko ang mga numero. May perang nawawala. Ang pag-uusap na iyon ay humantong sa isang tahimik na pulong kasama ang kanyang personal na abogado, hindi si De Leon. Mga deed of absolute sale, mga irrevocable trust transfer. Lahat may petsang 14 na buwan bago siya pumanaw. Noong nasa tamang pag-iisip pa siya, lahat nakarehistro sa Registry of Deeds ng Pampanga. Mahigit 1 taon nang akin ang mga ari-arian. Si Kuya Marco ay nangongolekta ng upa mula sa mga paupahan ko. Idinideposito ang kita ko sa mga account na kontrolado niya. Pero wala akong sinabi. Nagmamasid ako, nagdodokumento, naghihintay. Ayon sa huling habilin, patuloy ni Attorney De Leon, ang mga ari-arian ay hahatiin base sa naging kontribusyon sa pamilya. At diyan kita pipigilan, sabat ni Papa. Tumingin siya diretso sa kamera sa akin. Alena, isinakripisyo ng kuya mo ang maraming taon para pamahalaan ang mga property na yan. Ikaw, nasa Maynila ka, ginagawa kung ano man yang ginagawa mo. Karapat-dapat lang na mapunta kay Marco ang lahat. Yun ang tama. Tumama ang mga salita niya, eksakto sa gusto niyang mangyari. Mapangmaliit, pinal, hindi na mababago. Tumango si Kuya Marco. Ayokong magtunog na sakim. Pero tama si Papa. Pinaghirapan ko to. Yung maintenance pa lang. Alam mo ba kung ilang tawag sa hating gabi ang sinasagot ko? Ilang kontraktor ang hinawakan ko. Gamit ang pera ni Lola, mahina kong sabi. Eksakto. Hindi naintindihan ni Kuya Marco ang punto ko. Ako ang naging responsable. Ang nanatili malapit sa pamilya. Ikaw, umalis ka para magkolehiyo at hindi ka na bumalik. Maawain ang mukha ni Mama pero matatag. Anak, may trabaho ka naman dyan sa Maynila. Maayos ka naman. Kailangan to ni Marco. Nagbubuo siya ng pamilya. May financial services company siyang pinalalago. Rodriguez Financial Group. Mayabang na dagdag ni Kuya Marco. Nag-expand kami.
Malaking tulong ang manang ito para dalhin yon sa susunod na antas. Tiningnan ko si Papa sa screen. Matigas ang kanyang panga. Desidido na siya. Hindi ito diskusyon. Isa itong anunsyo. Nararapat sa kuya mo ang lahat, sabi ni Papa. Yan ang posisyon namin. Dahan-dahan akong tumango. Naiintindihan ko po. Hindi mapakali si Attorney De Leon. Ma'am Alena, may karapatan kang tumutol. Hindi na kailangan. Kalmado kong sabi. Sandali akong naupo sa aking opisina. Ang corner office sa 43rd floor na may tanawin ng buong BGC. Alam ng assistant ko na huwag akong istorbohin kapag pamilya ang kausap. Ang sikat ng araw sa hapon ay lumikha ng mahahabang anino sa aking mesa. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang isang encrypted messaging app. Withdraw all capital from Rodriguez Financial Group immediately. Tina-type ko sa aking private equity manager. Execute within the hour. No explanations. Clean exit. Ilang segundo lang. Dumating ang sagot. Confirmed. 300 million pesos will be pulled by 5 p.m. local time. Makakatanggap sila ng abiso sa loob ng 30 minuto. Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa mga financial reports sa aking screen. May 3 pa akong portfolio companies na kailangang suriin bago matapos ang araw. Ang kwento sa likod nito ay mas simple kaysa sa alam ng pamilya ko. Umalis ako ng Pampanga para mag-aral sa University of the Philippines sa isang full academic scholarship noong 18 ako. Minaliit ito ni Papa, ang layo ng Maynila, bakit hindi na lang sa local university? Si Kuya Marco, 3 taon na mas matanda, ay nanatili sa probinsya, kumuha ng finance degree, at agad nagtrabaho sa maliit na financial advisory firm ni Papa. Ako ang tila limot na sa pamilya. Ang anak na babae, na okay lang, pero hindi kailanman naging pambihira sa kanilang mga mata. Si Kuya Marco ang golden child, karismatiko, laging nandyan sa bawat hapunan ng pamilya. Ang hindi nila alam, nagtrabaho ako ng 3 trabaho habang nag-aaral para mapanatili ang mataas na grado. Nagtapos ako ng maaga, natanggap sa isang tech startup para sa financial analysis. Ang startup na iyon ay nabili pagkatapos ng 18 buwan. Ang stock options ko ay nagkakahalaga ng 130 milyong piso. 22 taong gulang ako noon na may mas maraming pera kaysa sa alam kong gagawin. Sa halip na ipagyabang ito, nanahimik ako. Nakahanap ako ng mga mentor sa investment community ng Maynila. Natutunan ko ang private equity, venture capital, strategic positioning. Binuo ko ang aking portfolio ng dahan-dahan, maingat, namumuhunan sa mga kumpanyang nagsisimula pa lang. Pero may matatag na pundasyon. Pagsapit ng 20, 25, ang halaga ko ay 450 milyong piso. Pagsapit ng 30, umabot ito sa 1.7 bilyong piso. Ngayon, sa edad na 33, ang portfolio ko ay nagkakahalaga ng miyembro ako ng board sa 4 na korporasyon. Isinulat ako ng Forbes sa kanilang 30 under 35 in finance 6 na buwan na ang nakalipas. Bagaman hiniling ko na pangalan ko lang ang gamitin at walang litrato. Umuuwi ako sa Pampanga 2 beses sa isang taon, Pasko at Bagong Taon. Simpleng damit lang ang suot ko, Toyota ang minamaneho ko roon. At kunwari nangungupahan ako sa isang simpleng apartment sa Quezon City. Ang tunay kong tahanan ay isang penthouse unit sa BGC na hindi pa nakikita ng sino man sa pamilya ko. Ipinapakilala ako ni Papa sa kanyang mga kaibigan. Si Alena, nagtatrabaho sa finance sa Maynila. Hindi nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Hindi mausisa tungkol sa buhay ko. Si Kuya Marco naman ay nagbibiro. Single pa rin. Nangungupahan pa rin. Ang iba sa amin, nagpapayaman na, bunso. Ngumingiti lang ako at walang sinasabi dahil may natutunan akong mahalaga noong 20 anyos ako. Ang pagiging minamaliit ay isang estratehikong kalamangan. Kapag iniisip ng mga tao na hirap ka, ipinapakita nila ang kanilang tunay na pagkatao. Iba si Lola Rosa. Napapansin niya ang mga bagay-bagay. Sa huli kong pagbisita,
Bago lumala ang kanyang sakit, kinausap niya ako sa kusina. Masyado kang tahimik tungkol sa tagumpay mo, apo. Sabi niya. Bakit? Nag-atubili ako. Tapos sinabi ko sa kanya ang totoo. Tungkol sa aking portfolio, sa aking mga investment, at sa pagmamasid sa lifestyle ni Marco na lumalampas sa kayang suportahan ng maliit niyang kumpanya. Tumigas ang mukha niya. Siya ang namamahala ng mga paupahan ko. Alam ko po. Sa tingin mo nagnanakaw siya? Sa tingin ko po dapat ninyong ipa-audit ang mga libro. Ginawa niya. Pagkaraan ng 3 linggo, tinawagan niya ako umiiyak. 4 na taon nang kumukupit si Marco sa mga upa. Maliit na halaga noong una, pero lumaki. Maintenance na hindi naman ginawa, pero sinisingil. Upa na kinolekta, pero hindi buong idineposito. Kabuuang tinatayang ninakaw. 20 milyong piso. Ililipat ko sa iyo ang lahat, sabi ni Lola. Hindi sa habilin. Pwede nilang labanan yon. Diretso. Deed of sale. Sa'yo na ang mga property bago ako mamatay. Apo ko siya. Pero magnanakaw siya. Kinukonsinti siya ng papa mo. Noon pa man. Ikaw lang ang may integridad. Nakumpleto ang mga paglilipat 14 na buwan bago siya pumanaw. Pinangako niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino hanggang sa matapos ang pagbasa ng habilin. Hayaan mong ipakita nila kung sino talaga sila, sabi niya. Saka ka magdesisyon kung anong gagawin mo sa impormasyong iyon. Tumunog ang telepono ko ng 2-7 pitong nenong. H-17 minuto matapos kong ipadala ang withdrawal instruction. Lumitaw ang pangalan ni Papa sa screen. Hinayaan kong mag-ring hanggang voicemail. Makalipas ang 30 segundo, si Kuya Marco naman ang tumawag. Ni-decline ko. Tapos si Mama, tapos si Papa ulit. Isinilence ko ang telepono at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Alas 3:05, tinawag ako ng assistant ko. Ma'am Alena, 4 na beses na pong tumatawag ang papa ninyo sa main line. Emergency daw po. I'm unavailable. Kalmado kong sabi. Kumuha ka na lang ng mensahe. Alas 4 ng hapon, tumawag ang private equity manager ko. Tapos na, sabi ni Tomas. Malinis na withdrawal. Tumawag sa akin ang accounts manager nila. Nagpapanik. Tinatanong kung bakit hinila ang pondo. Sinabi kong nais manatiling anonymous ng investor pero inililipat lang ang assets. Sinusubukan niyang alamin kung sino ang investor. Hindi niya malalaman. Sabi ko, ang blind trust structure ay hindi matatagos. Nagkakagulo sila. Tila ang 300 milyong piso na iyon ang kanilang pangunahing operating capital. Kung wala yon, hindi sila makakapagpasahod sa susunod na linggo. Maxed out na ang mga credit line nila. Alena, sa loob ng ilang araw, malalaman nilang bangkarote na sila. Nakalulungkot naman, neutral kong sabi. Ang papa mo ang principal, maingat na sabi ni Tomas. Ina-assume kong alam mo yan. Alam ko, may sandaling katahimikan. Gusto mong ihanda ko ang mga backup na dokumento kung sakaling maging legal to. Nakahanda na. May forensic accountant akong nag-o-audit sa Rodriguez Financial Group sa loob ng 6 na buwan. Anonymous client. Hindi matutuntun sa akin. Ang report ay nasa isang safety deposit box. Kung lalabanan nila ako ng legal, ilulubog ko sila sa ebidensya ng pandaraya. Napasinghap si Tomas. Paalalahanan mo akong, huwag kang kalabanin. Pagkatapos naming mag-usap, tiningnan ko na ang aking mga voicemail. Ang unang mensahe ni Papa ay naguguluhan. Alena, may nangyaring error sa bangko. Isang malaking investor ang biglang nag-pull out sa firm ko. Kailangan ko ng payo mo. Tawagan mo ako. Ang pangalawang mensahe niya, makalipas ang 20 minuto, ay natataranta na. Alena! Seryoso! 300 milyon ang biglang nawala sa mga account namin. Sagutin mo ang telepono mo. Ang mensahe ni Kuya Marco ay agresibo. Ano mang laro ang ginagawa mo, Alena? Itigil mo na. Kabuhayan ni Papa to. Tawagan mo ako agad. Ang mensahe ni Mama ay umiiyak. Anak, parang awa mo na.
Sumasakit ang dibdib ng papa mo. May masamang nangyayari sa negosyo. Pakiusap. Tumawag ka. Pinakinggan ko silang lahat. Pagkatapos, binura ko at bumalik sa trabaho. 7:00 ng gabi, oras sa Maynila, tumunog ang personal kong telepono, isang numero na iilan lang ang nakakaalam mula sa Pampanga. Sinagot ko, Alena Rodriguez, isang hindi pamilyar na boses ng babae. Ako si Caroline Morales. Abogado ako sa De Leon and Associates. Tumatawag ako para sa iyong ama, si Victor Rodriguez, tungkol sa ari-arian ni Rosa Martinez Rodriguez. Nakikinig ako. Mukhang may malaking issue sa mga record ng ari-arian. Nang sinubukan naming i-file ang estate transfer paperwork kanina, natuklasan naming lahat ng 8 property sa Angeles at ang property sa Tagaytay ay nakarehistro na sa pangalan mo simula pa noong 14 na buwan na ang nakalipas. Maipapaliwanag mo ba ito? Inilipat sa akin ng lola ko sa pamamagitan ng Deed of Absolute Sale, isang mahabang katahimikan. Alam mo na ito sa loob ng 14 na buwan? Pag-aari ko na sila sa loob ng 14 na buwan. Pero wala kang sinabi sa pagbasa ng habilin kanina. Hindi ako tinanong tungkol sa pagmamay-ari ng property. Sinabihan ako tungkol sa kagustuhan, sa pamamahagi ng mana, isa pang sandali ng katahimikan. Rinig ko ang paglipat ng mga papel. Miss Rodriguez, ang kapatid mo ang namamahala sa mga ari-ariang ito at nangongolekta ng upa sa loob ng maraming taon. Oo, sabi ko, sa mga property na hindi niya pag-aari. Ibig sabihin, siya ang aking property manager. Maliban na lang kung hindi ko siya kailanman kinuha para sa posisyong iyon. Ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, si Marco ay nangongolekta ng upa sa mga ari-arian ko at itinatago ang kita. Mayroon akong 14 na buwan ng dokumentasyon. Bawat bayad sa upa, bawat claim sa maintenance, bawat gastos. Sinusubaybayan ko ang lahat ng ito. Diyos ko. Pabulong na sabi ni Caroline. Alam mo ba kung magkano ang kabuuan hanggang noong nakaraang buwan? Humigit kumulang 20 milyong piso sa kita mula sa upa na hindi kailanman ibinigay sa tunay na may-ari ng property. Hindi pa kasama doon ang perang ninakaw niya sa lola ko sa mga taon bago ang paglipat. Miss Rodriguez, estafa ito. Oo, pwede kang magsampa ng kasong kriminal. Pwede nga. Bakit hindi mo ginawa? Sumandal ako sa aking upuan, nakatingin sa skyline ng BGC, dahil gusto kong makita kung hanggang saan sila aabot. Sinabi sa akin ng ama ko na karapat-dapat sa kapatid ko ang lahat ng pag-aari ko dahil siya ang namahala nito. Kukunin nila ang mga ari-ariang legal na sa akin at aangkinin bilang mana. Pandaraya yan, tahimik si Caroline ng matagal. Ano ang gusto mo, Miss Rodriguez? Gusto kong maintindihan ng pamilya ko na hindi ako ang bigo na inaakala nila. Gusto kong maintindihan nila na may mga kahihinatnan ang kanilang mga palagay. Pero higit sa lahat, gusto ko kung ano ang legal na sa akin na nasa akin na, ang kumpanya ng papa mo. Maingat na sabi ni Caroline. Ang pag-withdraw ng pondo. Ikaw yon. Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Isa akong anonymous investor sa iba't ibang negosyo. Kung ang isa sa mga investment ko ay hindi na umaayon sa aking pamantayan, inililipat ko ang pondo. Basic portfolio management lang yan. Babagsak ang kumpanya ng papa mo kung wala ang perang yon. Kung ganoon, sana nagtayo siya ng mas matatag na business model. Yung hindi umaasa sa iisang anonymous investor. At yung hindi kinukonsinti ang anak niyang nagnanakaw sa sariling pamilya. Napabuntong hininga si Caroline. Hahabulin ka nila. Hayaan mo sila. Mayroon akong forensic accounting report na nagdodokumento sa bawat pisong ninakaw ni Marco. Mayroon akong mga recorded na pag-uusap namin ni Lola na nagdedetalye kung bakit niya inilipat ang mga ari-arian. Mayroon akong 14 na buwan ng dokumentasyon na nagpapakitang kinokolekta ni Marco ang upa ko. Kung gusto nilang gawing legal na labanan ito, may sapat akong ebidensya para ipakulong si Marco at bawiin ang lisensya ng papa ko. Pinlano mo to? Hindi.
Sabi ko, pinoprotektahan ko ang sarili ko at idinodokumento ang katotohanan. Magkaiba yon. Kinabukasan, gumising ako sa 47 missed calls at 32 text messages. Karamihan ay mula kay Marco, mula sa pagkalito, galit, hanggang sa desperasyon. Anong ginawa mo? Babagsak ang kumpanya ni Papa. Tawagan mo ako. Pamilya mo to. Paano mo to nagagawa? Hayop ka. Sinisira mo si Papa. Parang awa mo na. Kailangan namin ng tulong. Nasa ospital si Papa. Ang huli ang nagpatigil sa akin. Tinawagan ko si Mama. Sinagot niya agad, garalgal ang boses. Alena, salamat sa Diyos. Inatake sa nerbiyos ang papa mo kagabi. Akala namin atake sa puso. Nasa The Medical City Clark siya. Stable na ba siya? Sa pisikal? Oo, pero Alena, bumabagsak ang negosyo niya. May humila ng milyon-milyong pondo. At ngayon, naniningil na ang bangko at hindi siya makapagpasahod. At sabi ni Marco, konektado raw sa mga property. At humagulgol siya. Mama, kalmado kong sabi. Kailangan kong makinig ka ng mabuti. Nakakausap na ba si Papa? Nakasedate siya. Pero, mabuti. Ito ang mangyayari. Bukas ng umaga, kayo ni Papa at ni Marco ay makikipagkita sa abogado ninyo. Magpapadala ako ng mga dokumento na gugustuhin ninyong suriin bago ang pulong na iyon. Pagkatapos ninyong basahin, pwede na nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Anong mga dokumento? Katibayan na ilang taon nang nagnanakaw si Marco mula sa mga ari-arian ni Lola. Katibayan na nagpatuloy siyang magnakaw sa akin matapos mailipat sa pangalan ko ang mga property. Detalyadong financial records ng bawat transaksyon. Katahimikan. Mama, imposible yan, pabulong niyang sabi. Hindi gagawin ni Marco yan. Basahin ninyo ang mga dokumento. Pagkatapos, magpasya kayo kung poprotektahan ninyo ang isang magnanakaw o haharapin ang katotohanan. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Sa loob ng 1 oras, nagpadala ako ng naka-encrypt na email sa address ng mga magulang ko. Ang naka-attach na PDF ay 247 pahina. Forensic accounting reports, bank statements, mga titulo ng lupa, talaan ng bayad sa upa, mga resibo ng maintenance, pagsusuri, bawat pagnanakaw ay dokumentado na may petsa, halaga at ebidensya. Ang executive summary sa unang pahina ay nakamamatay. Paksa. Si Marco Rodriguez ay kumolekta ng humigit kumulang 20 milyong piso sa kita mula sa upa mula sa mga ari-ariang pag-aari ni Alena Rodriguez sa pagitan ng Marso 2022 at Abril 2024. Peke ang mga maintenance record, pinalobo ang mga gastusin, at sistematikong inilipat ang mga bayad sa upa sa mga personal na account. Ang mga posibleng kasong kriminal ay kinabibilangan ng grand theft, estafa, fraud, identity theft. Hindi ko na sila tinawagan. Naghintay ako. 3:00 ng hapon, oras sa Pampanga, tumawag si Papa mula sa ospital. Sinagot ko, sinira mo ako. Walang buhay ang boses niya. Talunan. Tapos na ang kumpanya ko. Kriminal ang anak ko. Alam ng nanay ko at pinili kanya kaysa sa aming lahat. Pinili ni Lola ang katapatan. Sabi ko, pinili niyang protektahan ang kanyang mga ari-arian mula sa taong nagnanakaw sa kanya. Hindi iyon pagpili sa akin. Iyon ay pagpili sa integridad. Nagkamali lang si Marco. Ninakawan ni Marco ng 20 milyong piso ang sarili niyang lola at nagpatuloy na magnakaw sa akin matapos siyang mamatay. Isa yang pattern ng kriminal na pag-uugali na kinunsinti mo. Hindi ko alam. Ayaw mong malaman. Magkaiba yon. Sinubukan kang sabihan ni Lola. Idinokumento ko ang lahat at nanahimik. Ni minsan, hindi mo ako tinanong tungkol sa buhay ko, sa tagumpay ko, sa mga investment ko. Inakala mong hirap ako dahil iyon ang akma sa kwento mo. Pabugso-bugso ang kanyang paghinga. Ano ang gusto mo? Wala mula sa'yo. Nasa akin na ang dapat sa akin. Ang mga property na legal na inilipat sa akin ni Lola.
Nailipat ko na ang aking pondo mula sa iyong palubog na kumpanya. Wala akong kailangan mula sa pamilyang ito. So, hahayaan mo na lang kaming bumagsak? Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Itinigil ko lang ang pagsuporta sa kabulukan ninyo. Yung 300 milyon sa'yo. Yon, isa akong private equity investor na may diversified portfolio na nagkakahalaga ng mahigit 7 bilyong piso. Isa lang ang Rodriguez Financial Group sa maraming investment. Kapag ang isang investment ay hindi na maganda ang performance o ang mga namamahala ay nagpapakita ng maling desisyon, inililipat ang pondo. Negosyo, yan. Natahimik ang linya ng matagal. Akala ko'y binaba na niya. May 7 bilyong piso ka? Halos pabulong ang boses niya. Humigit kumulang 7.5 bilyon noong huling quarter. Isinulat ako ng Forbes 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi mo napansin kasi hindi ka tumingin. Diyos ko, Alena. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Maniniwala ka ba o magbibiro si Marco na naglalaro lang akong entrepreneur habang tumatango ka? Wala siyang maisagot. Ito ang susunod na mangyayari. Sabi ko, kalmado at parang negosyante. May 72 oras si Marco para isauli ang bawat pisong ninakaw niya. Lahat ng 20 milyon. Kung gagawin niya, hindi ako magsasampa ng kasong kriminal. Kung hindi, ibibigay ko ang mga dokumentong ito sa piskalya. Wala siyang 20 milyon. Dapat inisip niya yan bago siya nagnakaw. Pwede niyang ibenta ang mga sasakyan niya, ang bahay niya, i-liquidate ang retirement accounts niya. Hindi ko yan problema. Alena, pakiusap. Tungkol sa kumpanya mo. May 30 araw ka para maghanap ng kapalit na pondo o isara ito ng maayos. Hindi na ako muling mamumuhunan. Gayunpaman, kung isasara mo ito ng malinis at walang empleyado o kliyenteng mapeperwisyo, hindi ako magsasampa ng kasong fraud kaugnay ng kung paano mo pinalabas na matatag ang iyong pinansyal na kalagayan. Sinisira mo ang sarili mong ama. Hindi pa. Sinira mo ang sarili mo sa pagkonsinti sa kriminal na gawain ng anak mo at pagbaliwala sa halaga ng anak mong babae. Ayoko lang na ayusin ito para sa inyo. Paano ang mga property? Mahina niyang tanong. Yung iniwan ni Lola, 14 na buwan ng pag-aari ko. Akin sila. Hindi mana. Umiiral na pagmamay-ari. Kailangang umalis agad si Marco sa pwesto niya bilang property manager. Kukuha ako ng propesyonal na kumpanya. Umaasa siyang siya ang mamamahala niyan. Umaasa siyang magpapatuloy siyang magnakaw sa akin. Nagtatapos. Yan, ngayon, umiiyak na si Papa. Ang mama mo! Masisira siya dito. Si Mama ang magpapasya kung gusto niya ng relasyon sa isang anak na babaeng pinoprotektahan ang sarili o sa isang anak na lalaking nagnanakaw sa pamilya. Desisyon niya yan, pero hindi niya pwedeng makuha pareho nang hindi kinikilala ang katotohanan. Nagbago ka na. Hindi pa. Ganito na ako dati pa. Binaba ko ang telepono at naupo sa aking opisina habang ang hapon sa BGC ay nagiging gabi. Nag-vibrate ang telepono ko sa isang mensahe mula kay Tomas. Nag-file na ng abiso ang Rodriguez Financial Group na ititigil na nila ang operasyon. Malinis na pagsasara. Walang client losses. Isa pang mensahe mula sa property manager ko sa Pampanga. Pinadala na ang bagong management agreement para sa mga property. Kinuha na ni Marco Rodriguez ang mga file niya kaninang hapon. Walang naging problema. Isang mensahe mula sa abogado ko. Nakatanggap ng anonymous tip ang NBI tungkol sa estafa. Magsisimula sila ng investigasyon. Kung hindi magbabayad ang kapatid mo, nahaharap siya sa mabigat na kaso. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanila. Pinanood ko lang ang mga ilaw ng lungsod na nagsimulang magniningning. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap ang bangko ko ng wire transfer, 20 milyong piso mula kay Marco Rodriguez. Walang mensahe, walang paumanhin, pera lang. Ipinasa ko ang kumpirmasyon sa aking abogado na may tagubiling isara na ang investigasyon. Tumawag si Mama
Pagkaraan ng 1 linggo, nawala ang bahay, sabi niya. Kinailangan naming ibenta para mabayaran ang mga utang. Lilipat kami sa mas maliit na lugar. Naghihiwalay na si Marco at ang asawa niya. Nagpapa-therapist ang papa mo. I'm sorry to hear that. Talaga? Mapait ang boses niya. Sana tinulungan mo kami o kinonsinti ko pa sana sila. Pagtatama ko. Magkaiba yon. Anak ka pa rin namin. Talaga? Dahil 3 linggo lang ang nakalipas, sinabi ni Papa na karapat-dapat sa kuya ko ang lahat ng pag-aari ko. Ninakawan ako ni Marco ng mahigit 1 taon. Inakala ninyong lahat na bigo ako dahil hindi ko ipinakita ang tagumpay ko sa inyo. Hindi pamilya yan, ma. Hirarkiya yan kung saan ako ang nasa ilalim. Natahimik siya. Ano ang gusto mo sa amin? Wala. Gusto kong makita ninyo ako. Hindi ninyo ginawa. Ngayon nakikita ninyo kung ano ang nawala sa inyo. At galit kayo sa akin dahil sa pagkabulag ninyo. Hindi ko kayang ayusin yan. So, ito na yon? Tapos na tayo? Tapos na akong maliitin. Kung gusto ninyo ng relasyon sa akin, magsisimula ito sa pagkilala, sa katotohanan. Kriminal si Marco na kinonsinti ninyo. Nagtayo si Papa ng bahay, nagawa sa baraha, at gumuho ito. Nakita ni Lola ang totoo at prinotektahan ang kanyang mga ari-arian. Nagtagumpay ako sa kabila ng pagbaliwala ninyo, hindi dahil sa suporta ninyo. Yan ang mga katotohanan. Ang lamig mo, hindi ma? Pagod na lang akong maging mabait sa mga taong tinatrato ako na parang wala akong halaga. Binaba niya ang telepono. 6 na buwan ang lumipas, inilabas ng Forbes ang kanilang follow-up feature. Sa pagkakataong ito, pumayag ako sa mga litrato. Idinetalye ng artikulo ang pag-angat ko sa private equity, ang aking mga posisyon sa board, ang aking mga portfolio companies. Tinanong ng journalist ang tungkol sa pamilya ko. Hindi kami nag-uusap. Simpleng sabi ko, minsan, ang mga taong dapat magdiwang sa tagumpay mo ang siyang pinakanatatakot dito. May pinagsisisihan ka ba? Nag-isip ako. Pinagsisisihan kong hindi nila nakita ang halaga ko hanggang sa masaktan sila sa pinansyal na paraan. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagprotekta sa aking sarili. Lumabas ang artikulo na may pull quote. Ang pagiging minamaliit ay isang estratehikong kalamangan. Kapag inaakala ng mga tao na bigo ka, doon nila ipinapakita ang kanilang tunay na pagkatao. Nagpadala si Papa ng 1 linyang email. I'm proud of you. Sana sinabi ko yan 20 years ago. Hindi ako sumagot. Hindi na ako muling kinontak ni Marco. Nagpapadala si Mama ng mga Christmas card sa opisina ko. Hindi ko binubuksan. Ang mga ari-ariang iniwan sa akin ni Lola ay nagkakahalaga na ngayon ng 350 milyong piso. Ang kita mula sa upa ay direktang napupunta sa isang trust na itinatag ko para sa mga kapuspalad na mag-aaral sa University of the Philippines. Mga batang tulad ko na nangangailangan ng scholarship at walang suporta mula sa pamilya. Tungkol sa Rodriguez Financial Group, ang espasyo ng opisina nila sa Pampanga ay ginawang coffee shop. Narinig ko ito mula sa isang business contact na nagtanong kung kamag-anak ko ba ang pamilyang Rodriguez na nagpatakbo ng isang firm doon. Malayong kamag-anak, sabi ko. At totoo naman iyon. Malayo na talaga sila. Huwag hahayaang maliitin ka ng iba. Minsan, ang pagiging tahimik ang pinakamalakas mong sandata. Ibahagi ang kwentong ito kung naniniwala kang ang bawat isa ay may karapatang patunayan ang kanilang halaga.